Pangsanlibutang ulat. Dati ay malas ngunit ngayon ay minamahal. April 5. China, Cambodia. Lumaki si China na kinamumuhian ang pangalan ni Jesus. Siya ay kabilang sa isang pangunahing relihiyon sa Cambodia. At siya at ang kanyang pamilya ay galit sa Kristyanismo. Ngunit kalaunan, si China naman ang kinamuhian ng kanyang pamilya. Nagsimula ito nang biglaang pumanaw ang kanyang lolo. Mahal na mahal ni China ang kanyang lolo at madalas silang magkasama. Ngunit sa kanilang relihiyon, kapag madalas kang kasama ng isang tao, tapos may masamang nangyari sa kanya, ay ikaw ang itinuturing na malas. Nagsimula nang magduda ang pamilya ni China kung siya nga ba ay malas dahil sa mga sunod-sunod na mga kamalasan na dumating sa kanilang buhay. Sumunod na namatay ay ang kanyang tiyuhin, isa rin sa mga taong madalas niyang kasama. Lalo pang pinaniwalaan ng kanyang pamilya na siya ay talagang malas. Pagkatapos ay nalugi naman sa negosyo ang kanyang mga magulang. Ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian ngunit hindi pa rin nakabayad sa kanilang mga utang. Dahil dito, lumipat sila sa Thailand upang magtrabaho sa isang pabrika ng telebisyon, ngunit iniwan si China sa Cambodia. Puro kamalasan ang dala mo sa pamilyang ito. Sabi sa kanya ng isang miyembro ng pamilya. Hindi ka na dapat ipinanganak. Sabi naman ng isa pa. 18 taong gulang noon si China. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Isang araw, inimbitahan siya ng isang kaibigan na dumalo sa isang guitar lesson sa isang Adventist church. Hindi niya alam ang gagawin. Alam niyang ang mga Adventists ay sumasamba kay Jesus at galit siya kay Jesus. Ngunit mahal niya ang gitara at gusto niyang matutong tumugtog. Sa huli, napagpasyahan niyang pumunta sa simbahan. Mula noon, hindi siya umabsent sa guitar lesson. Nagustuhan agad niya ang pastor at ang asawa nito. Ikinwento ng mag-asawa ang tungkol kay Jesus. Ngunit iba ito sa pagkakakilala niya mula sa kanyang pamilya. Sinabi ng pastor na hindi lamang minamahal ni Jesus ang mga nagmamahal sa kanya, kundi minamahal din niya maging ang mga napupuot sa kanya. Napakalaki ng pagmamahal ni Jesus kaya't isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang bigyan ng pag-asa kahit ang mga tumatanggi sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula nang lumago ang pagmamahal ni China kay Jesus. Nagsimula siyang dumalo sa simbahan tuwing Sabbath, hanggang sa siya ay nagpabautismo. Araw-araw siyang nananalangin na muling makapiling ang kanyang pamilya. Gusto kong bumalik ang aking pamilya, panalangin niya. Panginoon, ipinapangako kong paglilingkuran kita habang buhay at hindi sasamba sa ibang Diyos. Ngunit tila tahimik si Jesus. Dahil sa relihiyon ng kanyang pamilya. Sanay si China na kailangang gumawa ng mabuti upang makuha ang pabor ng Diyos. Kaya upang patunayan ang kanyang debosyon, sumali siya sa 1 Year in Mission. Isang programa ng simbahan kung saan siya ay naglingkod bilang misyonero sa loob ng 1 taon. Tinulungan din niya ang isang misyonerong Pranses sa pamamahagi ng mga Biblia sa Cambodia. Akala niya na ang kanyang pagsisikap sa paggawa sa simbahan ay magtutulak kay Jesus na sagutin ang kanyang panalangin. Ngunit tila nananatili pa ring tahimik si Jesus. Minsan, napuno siya ng sama ng loob at nanalangin. Panginoon, napakarami ang ginagawa ko para sa iyo. Bakit hindi ka gumagawa ng paraan para sa akin? Pagkalipas ng 5 taon, bumalik sa Cambodia ang kanyang mga magulang. Hindi na na-renew ang kanilang visa sa Thailand kaya napilitan silang umuwi. Wala silang lupa, wala silang bahay, kaya tinanggap nila ang imbitasyon ni China na manirahan muna sa kanyang inuupahang tirahan. Sa puntong ito, hindi na mahalaga kung siya ba ay malas o hindi.
dahil wala na silang ibang pupuntahan. Isang Sabat, inimbitahan ni Chayna ang kanyang mga magulang na sumama sa kanya sa simbahan. Hindi nyo kailangan ng pera. Dahil may pagkain doon para sa ating lahat, sabi niya. Mainit silang tinanggap ng mga miyembro ng simbahan. Nagustuhan nila ang pagsasama-sama at ang masarap na pagkain. Kinabukasan, bumalik sila sa simbahan upang muling makasama ang mga tao doon. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unting lumalambot ang kanilang mga puso. Napansin nilang iba ang Jesus na ipinapangaral sa simbahan kumpara sa Jesus na itinuro sa kanila noon. Makalipas ang 1 taon, nagpasya ang kanyang mga magulang na magpabautismo. Para kay Chayna, ito ang pinakamalaking himala. Hindi lamang niya muling nakapiling ang kanyang pamilya, kundi tinanggap din nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. At napagtanto ni Chayna na hindi sinagot ni Jesus ang kanyang panalangin dahil sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa kung sino si Jesus, isang mapagmahal at mahabaging Diyos. Ngayon, hindi na niya nararamdaman na siya ay malas. Sa halip, batid niyang siya ay minamahal. Tinutupad pa rin niya ang kanyang pangakong paglilingkod kay Jesus. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral ng theology sa Asia Pacific International University sa Thailand upang maging isang full-time na misyonero. Isa si Chayna sa libu-libong mag-aaral na nakapag-aral sa Asia Pacific International University dahil sa 13th Sabbath Offering. Bahagi ng handog noong 1988 ang ginamit upang maitayo ang campus na dating tinatawag na Thailand Mission College. Hanggang ngayon, 36 years na ang lumipas. At patuloy na pinagpapala ang maraming tao dahil sa mga mission offering. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Diyos.